So, nandito na tayo sa, actually, ito yung pinakamahirap na part ng Book of Galatians. Nandito na tayo sa Galatians chapter 4:21 hanggang 31. Pero hayaan yung balikan natin yung overview muna pagdating sa aklat ng Galatians. Na alam natin, Galatians chapter 1, pinakilala ni Apostle Paul yung sarili niya, sino siya, testimony niya, paano siya tinawag ng Panginoon. Chapter 2, pinakita niya doon kung paano siya binigyan ng right hand of fellowship ng mga kapwa niya apostol, kung paanong sila Apostle Peter, si James, si John, they gave the right hand of fellowship sa kanya. At sa chapter 3, dito na nagsimula na kinukumbinsi na ni Apostle Paul yung mga taga-Galatians patungkol sa totoong uri ng ebanghelyo. Nag-iisang klase ng ebanghelyo. Sa Galatians chapter 3 verse 1 to 5, gumamit siya ng personal argument. Sinabi niya mismo sa mga taga-Galatia, hindi ba nagsimula kayo sa spirito? Magpapatuloy ba kayo sa gawa? Personal argument. Sa chapter 3, verse 6 to 25, gumamit si Apostle Paul ng scriptural argument. Ginamit niya yung testimony ng Old Testament nila Abraham at in-expound niya yung difference ng law at ng gospel. At ganon din sa Galatians chapter 3, gumamit din siya ng mga practical argument patungkol sa pagiging isang anak, pagiging tagapagmana, sino yung alipin, sino yung tunay na anak. At sa chapter 4, ito yung pinangaral ni Brother PJ sa ni Pastor Erdy, gumamit na si Apostle Paul ng sentimental argument. Medyo naging sentimental na siya dito. Ito yung pinreach na nakaraang 2 araw ng Panginoon. Medyo personal ito. Emotional appeal ni Apostle Paul doon sa mga taga-Galatia. Inapilan niya yung kanyang relasyon sa kanila. Sabi niya nga, naging kaaway niyo na ba ako dahil sinasabi ko sa inyo yung katotohanan? Hindi ba dati, ang ganda-ganda ng pagtrato niyo sa akin? Ngayon, ganito na yung pagtrato niyo sa akin? That was his sentimental appeal. Now, ang kanyang final argument sa pagkukumbinsi sa mga taga-Galatia sa totoong ebanghelyo ay ito, allegorical argument. Ginamit niya naman ang litrato ng lumang tipan na si Hagar at si Sarah bilang simbolo at bilang ilustrasyon ng dalawang tipan. Hindi sigurado si Apostle Paul kung yung mga taga-Galatians fully naiintindihan na nila kung ano yung pinagkaiba ng kautusan at ng ebanghelyo. Hindi pa siya sure. Dito in-expound niya pa after nito, tapos na yung argument niya. Sa chapter 5, puro ito practical applications na. So pwede nating isipin na chapter 1, introduction, chapter 2 hanggang chapter 4, ito yung argument ni Apostle Paul. Chapter 5, puro ito sa practical application niya na. Sabi ni Luther, to make sure, he introduces an illustration. He knows people like illustrations and stories. He knows that Christ himself made ample use of parables. Maging ang Panginoong Jesucristo gumagamit ng parabola, gumagamit ng litrato, punong-puno ang bagong tipan ng mga kwento para kumbinsihin yung tao sa katotohanan na hindi nila papakinggan sa isang derechahang pananalita. At dito gumamit si Apostol Pablo ng alegorya. Kinukumbinsi niya yung mga taga-Galatia, tanggihan yung legalistikong ebanghelyo, tanggihan yung maling ebanghelyo na tinuturo ng mga Judaizers, sila'y manatili sa totoong ebanghelyo na una nilang pinakinggan. Pananampalataya lamang kay Kristo lamang sa biyaya lamang. Tignan natin yung text natin. Ang target audience niya ay mga taga-Galatians na nape-persuade na sa ibang ebanghelyo, verse 21. Gumamit na siya dito ng allegorical appeal. Sa susunod na verse 22, sinabi niya, it is written. Tungkol ito sa dalawang anak ni Abraham. Isa'y anak ng alipin, isa'y anak ng malaya. Yung anak ng alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Yung anak na malaya ay ipinanganak dahil sa pangako ng Diyos. Ininterpret mismo ni Apostle Paul yung history, yung Old Testament scriptures na ganito. Merong dalawang babae na may dalawang anak at yung dalawang babae na yon ay mga tipan ng Diyos. Si Sarah ay ang New Covenant
Si Hagar ay ang Old Covenant. Dalawang babae, sinisimbolo rin ng dalawang bundok. Si Hagar ay ang Mount Sinai, si Hagar ang present Jerusalem, may Jerusalem pa rin sa panahon na to. Habang si Sarah, sinisimbolo ang Jerusalem na nasa taas, na nasa langit. At kinote niya ay Isaiah 54 verse 1 sa verse 27. Sinusuportahan niya na ang lahat ng mga anak ng pangako ay sila ng mga tunay na pinagpala, hindi sila ng mga anak according to the flesh. Sabi niya sa verse 27, "Rejoice, O barren one who does not bear. Break forth and cry aloud, you who are not in labor, for the children of the desolate one will be more than those of the one who has a husband." Pinapatungan niya yung argumento niya. Ito si Sarah, baog siya. Pero siya yung magdiriwang dahil nanganak siya, dahil sa pangako ng Diyos, hindi dahil sa gawa ng tao. Hindi dahil meron siyang inambag. Hindi dahil meron siyang metodolohiya. At in-apply niya to sa mga taga-Galatians, verse 28, "Ikayo mga taga-Galatia, anak kayo ng pangako. Hindi kayo naging Kristiyano dahil sa meron kayong ginawa. Naging Kristiyano kayo dahil pinangako iyon ng Panginoon. You are not children of slaves under the law." Pero dito, may binanggit siya bigla sa verse 29 na sila na mga pinanganak sa laman at pinanganak sa espiritu ay nagkakaroon ng pagtutunggali. Pinipersecute ng mga according to the flesh, yung mga according to the spirit. Sinabi niya yon sa verse 29. Kaya sinabi niya sa verse 30, tanggihan niya yan. Kailangan i-banish yung ganong uri ng kaisipan na tayo ay maliligtas sa laman. At ang conclusion niya ay ang verse 31. Mga taga-Galatians, alalahanin niyo ulit, kayo ay hindi na alipin, hindi na kayo nasa ilalim ng kautusan, yan yung tinuturo ng mga Judaizers, kayo ay meron ng kalayaan sa Ebanghelyo. Verse 21, simula nung argument niya, verse 22 to 30, ito na yung allegorical argument niya. Verse 31, ito na yung conclusion niya. Sa lahat ng to, in-emphasize ni Apostle Paul na merong dalawang tipan at kung papaano sila hindi magkatulad. Kung papaano sila contrasted sa isa't isa. Yung lumang tipan ay si Hagar, ang bagong tipan ay si Sarah. Ang anak ng lumang tipan ay si Ishmael, ang anak ng bagong tipan ay si Isaac. Pinanganak si Ishmael sa pamamagitan ng laman. Pinanganak si Isaac sa pamamagitan ng pangako. Nung pinanganak si Ishmael, siya ay alipin pa rin. Nung pinanganak si Isaac, siya ay malaya na. Sinisimbolo ni Hagar ang bundok ng Sinai, ang Jerusalem sa baba, at sinisimbolo ni Sarah ang Jerusalem na nasa taas. Kaya't lahat ng nasa ilalim ni Hagar ay alipin. Ang lahat na nasa ilalim ni Sarah ay sila na malaya. Anong point ni Apostle Paul? Ang lumang tipan ay hindi ebanghelyo. Hindi ka magiging Kristiyano sa pamamagitan ng lumang tipan. Walang naging Kristiyano sa pamamagitan ng pagsunod sa lumang tipan. Magiging Kristiyano ang isang tao sa pamamagitan ng prinsipyo ng bagong tipan. Ang nakataya dito ay ang pangalan ni Kristo. Ang nakataya dito ay ang persona ni Kristo. Ang nakataya dito ay mismo ang mensahe ng Panginoong Hesukristo. Kaya ito yung mensahe natin mula dito sa alegorya ni Pablo, na ang bagong tipan na nakabatay sa biyaya at pangako ay lubos na kasalungat ng lumang tipan na itinatag sa gawa at kautusan. The new covenant based on grace and promise is a complete contrast to the old covenant which is defined by works and law. Yun yung pinagkaiba nilang dalawa. Ito yung pagiging magkasalungat
ng dalawang tipan na to. Kung paanong magkasalungat si Hagar at si Sarah, magkasalungat ang lumang tipan sa bagong tipan, at kung paanong sinasabi ni Apostol Pablo, hindi kayo magiging mananampalataya sa pamamagitan ng lumang tipan, magiging mananampalataya kayo sa pamamagitan lang ng bagong tipan. Yun yung dinodraw out ni Apostle Paul na mensahe dito. Pero gusto ko magbigay ng ilang mga babala muna bago tayo dumiretso. Una, yung pag-interpret sa Bible allegorically. Hindi tayo nag-interpret ng Bible sa gusto lang natin. Okay? So si Apostle Paul, kaya niya i-interpret yung Bible allegorically dahil tinignan niya ito sa buong kasaysayan ng kasulatan. Siya ay merong revelasyon mula sa Panginoong Hesukristo. Nakita niya si Hagar at si Sarah, okay, sila yung dalawang tipan. Pero tayo ay dapat maging maingat kung paano natin in-interpret yung Bible. Dapat nasa context. Hindi natin to interpret para sa akin, tingin ko ganito. Hindi. Napakaraming mali na interpretasyon dahil tinignan nito sa ganang sarili lamang. For example, bigyan ko kayo ng mga maling allegorical interpretations. Naalala nyo yung Good Samaritan? Tinulungan niya yung isang Hudyo na walang tumulong sa kanya, maging mga Pariseo, mga pari. Tinulungan niya. Tapos nilagay niya sa isang bahay. Tapos nagbigay siya ng 2 barya. May mga nag-i-interpret yung 2 barya daw na yon, love for God, love for neighbor. Hindi naman yun yung point ni Jesus eh. Hindi niya point na yung 2 baryang binigay ay merong meaning. Hindi. Nagbigay lang talaga siya ng barya para patunayan na tinulungan niya yung kailangan ng tulong. For example, sa Genesis din, merong 4 na ilog sa Genesis. Sa history, in-interpret ba naman yung 4 na ilog sa Genesis bilang 4 cardinal virtues? Prudence, justice, temperance, fortitude. Hindi mo interpret yung Genesis ng ganon. Hindi mo babasahin yung Genesis, ay naku, ano pala yan, graces pala yung 4 na ilog. Hindi. Yung 4 na ilog ay, 4 na ilog. That's it. Dinescribe ito bilang dahil ito yung nilikha mismo ng Panginoon na 4 na ilog. It was descriptive. Tama lang ang mga allegorical interpretation kung mismong bagong tipan ang nagsalita. Mga typologies, mga foreshadowings, ang Hebrews, patungkol ito sa Panginoong Hesukristo, pero dapat tayong maging maingat dito. Sabi ni Luther, Paul is an expert at allegories. They are dangerous things. Sabi ni Luther, unless a person has a thorough knowledge of the Christian doctrine, he better leave allegories alone. Unless meron kang knowledge ng scripture, leave allegories alone. Pangalawang babala, dahil alam nyo ba yung talata natin sa chapter 4 verse 6, tingnan nyo yung chapter 4 verse 6. 26 rather. But the Jerusalem above is free and she is our mother. Ginagamit ito nung isang kulto. Yung God the Mother. World Mission Society Church of God. Ginagamit nila yung talatang to, mismong nasa text natin, para sabihin, o kita nyo, may Diyos Ina. May God the Mother. Sinabi, she is our mother above and free. Pero, again, nung binasa natin ito, hindi yun yung konteksto. Yung Jerusalem ay dinescribe bilang ina, bilang simbolo ni Sarah, na sumisimbolo sa tipan. Si Sarah ay sumisimbolo sa tipan, na sumisimbolo sa Jerusalem sa taas, na tinuturing na ina. Kaya ina yung tawag dahil sinisimbolo nun si Sarah. Merong mga anak ng pangako. Tayo yung sinisimbolo ni Isaac. Anak ng pangako, mga taga-Galacia. Hindi Diyos yung pinatutungkulan doon. It's not symbolic of someone divine. It is about Sarah who gave birth sa pangako ng Panginoon ng biyaya. Now, having said that, papaano dinescribe ni Apostle Paul yung mga members ng 2 covenants? Old Covenant, New Covenant. Papaano dinescribe ni Apostle Paul? Number 1, by their birth.
And number 2, by their relationship. Dinescribe ni Apostle Paul yung mga mananampalataya at hindi mananampalataya sa kanilang kapanganakan at sa kanilang ugnayan. Sa verse 22 to 23, 27 to 28, alam natin, magkaiba yung kapanganakan ni Ishmael at ni Isaac. Magkaiba kung papaano nanganak si Hagar at si Sarah. Ang isa ay sa pamamagitan ng milagro, ang isa ay sa pamamagitan ng paraan ng tao. Nangako ang Diyos kay Abraham, magkakaroon ka ng anak. Alam niyo kung kailan pinangako yon? 75 si Abraham, 65 si Sarah. Aba, hindi nakapaghintay. Ang tagal na, wala pa rin na. Yung pinangako ng Diyos, sabi ba naman ni Sarah kay Abraham, sipingan mo yung alipin ko, baka ito na yung katuparan ng pangako ng Diyos. Sipingan mo si Hagar. Sino nagbigay? Si Sarah. Kaninong idea? Kay Sarah. Ito namang si Abraham, sunod agad. Sasabi ng asawa niya, ni Sarah. Ngayon, sinipingan ni Abraham si Hagar, nagkaroon ng anak. At si Ishmael yon. Anong sabi ng Panginoon? Hindi yan yung pangako ko. Ako ang gagawa ng paraan. Kung paano ko tutuparin yung pangako ko. Hindi nyo paraan, hindi nyo method. Yung para mangyari yung pagkakaloob ng pangako. At anong nangyari? Nung 99 years old na si Abraham, 89 years old na si Sarah, kung kailan imposible na yon, umpisa pa lang kasi baog si Sarah, mas imposible na lalo, 99 na si Abraham, natawa pa nga si Sarah, di ba? Nung nangako yung Diyos, sabi niya, ang tanda ko na, tapos manganganak pa ako. Pero ito yung mismong grasya ng Diyos. Ang grasya ng Diyos at ang pangako ng Diyos ay ang paggawa ng mga imposible. Ang paggawa ng mga imposible. Kung ano imposible sa tao, sa kanyang tipan ay posible sa kanya. Kaya ang sinabi kay Ishmael sa kapanganakan niya, he was born according to the flesh. Kasi kaninong idea yon? Tao. Metodolohiya ng tao, isipan ng tao, plano ng tao, paraan ng tao. Pero si Isaac ay pinanganak ng walang ambag sa tao. Walang ambag si Abraham, walang ambag si Sarah. Ang tingin pa nga nila, hindi mangyayari ito. Pero nangyari. Kaya't pinapatunayan ni Apostol Pablo na ang mga nasa ilalim ng bagong tipan ay ganon. Sila'y pinanganak dahil sa pangako at grasya ng Panginoon. Ang pananampalataya nila ay biyaya ng Panginoon. Hindi sila naging Kristiyano dahil sa ritual. Hindi sila naging mananampalataya dahil sa gawa. Verse 26, but the Jerusalem above is free, she is our mother. Verse 28, now you brothers like Isaac are children of promise. Christians were born in the new covenant because of the miracle of grace and not of works. Lahat ng nagiging kabilang sa bagong tipan ay dahil sa pangako at grasya ng Diyos. Kaya sila nandun. Hindi ito dahil meron silang inambag, meron silang sinubukang gawin. Hindi. Dahil ito sa milagro, it's the supernatural grace of God. We are born into the new covenant by the grace of God. Katulad na Isaac, ang spiritual birth ng mga mananampalataya ay extraordinary. It's miraculous. Milagro. Ang lahat ng Kristiyano ay gawa ng milagro ng Diyos. Dahil hindi tayo magiging Kristiyano sa sarili natin. Walang nagsabi, maging Christian nga ako. Hindi ikaw nagpaplano niyan. Walang nag-iisip niyan na isang tao. Yan ay milagro ng Diyos. Siya ang nagsabi, siya ang gagawa. Sa John chapter 3, ito yung sinabi ni Jesus, kausap niya si Nicodemus. Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Yung born again na yon, ang ibang term ay born from above. Ipinanganak mula sa taas. Kaninong gawa daw yon according to Jesus? Sa Holy Spirit. Banal na Spirito.
kapanganakang muli. Tinatawag itong regeneration. Tinatawag itong second birth. Tinatawag itong spiritual birth. Katulad ng physical na kapanganakan, ang spiritual na kapanganakan, walang ambag doon yung pinanganak. Nung pinanganak ka ba, may ambag ka ba? Tulong ako. Wala. Wala kang ambag nung pinanganak ka. Iyak ka lang. Katulad rin ng physical na kapanganakan, ang spiritual na kapanganakan ay milagro ng Diyos. Ang lahat ng kapanganakan ay milagro. Ang lahat ng spiritual na kapanganakan ay milagro. Ibig sabihin, pumapasok tayo, pinapanganak tayo sa bagong tipan, hindi sa pamamagitan ng pagpasok sa lumang tipan. Kasi sa Old Covenant, they can do something. No? By circumcision. Pinanganak sila doon, sa lahing yon, tutuliin sila. Pwede nga tagalabas eh. Pwede nga hindi Israelita. Pagano, pupunta sa Israel, pwede kayo mag-join. Pwede silang may gawin para maging member sila ng Old Covenant. Pero sa New Covenant, alam nyo, kabaliktaran. Iba. Hindi ito gawa ng tao. Hindi ito ambag ng tao. Hindi ito ritual ng tao. Wala kang pwedeng gawin para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos nang hindi unang kumikilos ang Diyos. Siya muna, bago tayo. Kaya ito yung pinapaalala ni Pablo sa mga taga-Galatians. Sinasabi nila, alalahanin niyo yung kapanganakan niyo. Espiritual. At makumbinsi ka na yung ebanghelyo ay isang biyaya na milagro. Mula simula hanggang dulo. Alalahanin niyo yung simula. Remember, it is not your works that brought you into the kingdom. You were brought to the kingdom by the power of grace. Yan yung gusto ni Pablo ma-realize ng mga taga-Galatians. Ba't niya sinabi to? Ba't niya in-example si Sarah saka si Hagar? Maalala nila na hindi nila ambag yun kung bakit sila nasa loob ng ebanghelyo. Alalahanin nyo mga taga-Galatia, si Isaac sa Ismael, sa pamamagitan ng alalahanin yung sarili nyo ang espiritual na kapanganakan. Kinukumbinsi ni Pablo yung mga taga-Galatians, huwag nyong paniwalaan yung ebanghelyo ng gawa. Maling ebanghelyo yun. Even your entrance to the kingdom is the pure work of God. Kaya mga anak ng Diyos, trabaho ng Diyos ang kumilo sa'yo. Kaya ka naging Kristiyano. Kahit huwag ka magpapalinlang, huwag kang babalik sa ilalim ng pagkaalipin sa kautusan. Alalahanin mo yung kumilos sa'yo mula simula pa lang. Grasya ng Diyos. Kapag tayo ay nagdiriwang sa pananampalataya, hindi tayo nagdiriwang sa sarili nating ginagawa. Nagdiriwang tayo sa gawa ng Diyos. Verse 27. Rejoice, O barren one! Rejoice! Hindi niya sinasabi yung galing ko. Uy, may ambag ako. Uy, may ginawa ako. Hindi. Rejoice! Wala kang ambag, tapos may resulta. Wala kang ambag, tapos naging Kristiyano ka. Sabi nga Jonathan Edwards, kung meron tayong ambag sa kaligtasan natin, yun yung kasalanan lang natin eh. Kung saan tayo ililigtas. Kung meron tayong pagmamalaki, hindi yung mga ginawa natin, kundi yung gawa ng Diyos. Chapter 6 pa yan, ng Galatians. Sa history, merong isang heretiko. Ang pangalan niya ay Pelagius. Etong si Pelagius, katulad siya ng mga Judaizers. Kasi ang pinopromote niya, gospel of works. Ang pinopromote ni Pelagius, pwede kang maging Kristiyano by your own willpower lang. Hindi siya naniniwala na may original sin yung tao. Hindi siya naniniwala na kailangan mo ng grasya. Naniniwala siya, hindi. Kailangan, desidido ka lang. Pag desidido ka, pwede kang maging Kristiyano. Pag desidido ka, pwede kang, naniniwala pa nga siya sa sinless perfectionism eh. Pwede kang maging
super, hyper sanctified, perfect ka na dito sa pamamagitan lang ng will mo. Mga kapatid, ang ebanghelyo at ang Kristyanismo ay hindi moralismo. Ang Christian faith ay hindi moralism. Ang Christian faith ay hindi magpakabait ka lang, maging mabait ka lang, okay ka na sa Diyos. Hindi iyan ang ebanghelyo. Hindi iyan ang Kristiyanong pananampalataya. Yan ang sinasabi ni Pelagius, yan ang prinsipyo ng mga Judaizers. False gospel yan. Ang ebanghelyo at Kristyanismo ay hindi mula sa masama, maging mabait ka lang. Ito'y mula sa pagiging patay na nabuhay. Mula sa hindi ipinanganak, sa ipinanganak na muli. Mula sa wala kay Kristo, na napunta kay Kristo. Yan ang ebanghelyo. Walang grasya, nagkaroon ng grasya. That is what the Apostle Paul is telling the Galatians. Hindi Hagar kay Sarah. Ang totoong ebanghelyo ay sa kabila ng mga kasalanan natin at mga inabilities natin, ipinanganak tayo sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, by their relationship. Paano dinescribe ni Apostle Paul, yung mga under New Covenant, under Old Covenant, sila ay merong ugnayan. Ano yung ugnayan nila? Verse 29. But just as that time, he who was born according to the flesh, Ishmael, persecuted him was according to the Spirit, Isaac, so also it is now. Alam niyo ba na sa Genesis 21 verse 9, hinamak ni Ishmael si Isaac. Inasar niya, kinutya niya, minak niya. But Sarah saw the son whom Hagar, the Egyptian, had born to Abraham was mocking. Genesis 21 verse 9. At ininterpret ni Apostle Paul yung pang-aasar nung bata na si Ishmael kala Sarah at sa anak niya na si Isaac bilang persecution. Ang tawag ni Paul sa pang-aasar sa Genesis 21 verse 9 ay persecution. At sinabi niya, and so it is now. Sabi niya hanggang ngayon nangyayari to. Yung persecution na nangyayari pa rin to. Sino yung pa-persecute? Sila na mga according to the flesh. Sino yung pina-persecute? Sila na mga according to the Spirit. Yung mga nasa Old Covenant, pina-persecute yung mga nasa New Covenant. Yung mga nasa Covenant of Works, pina-persecute yung mga nasa Covenant of Grace. May nagpapatuloy na persecution mula sa mga kabilang sa tipan ng gawa, sa kanila na kabilang sa tipan ng biyaya, at hindi ito nagsimula sa Galatians. Hindi nagsimula yung persecution sa Galatians. Nagsimula ito even before pa kay Ishmael at kay Isaac. Nagsimula ito sa hardin. It started in the garden. Do you remember Genesis 3:15? Ano yung sinabi ng Diyos kay serpent sa ahas? Ano yung parusa ng Diyos? Sabi ng Panginoon, Genesis 3:15, I will put enmity between you, serpent, and the woman, between your offspring. Offspring nino? Nung ahas. And her offspring, nung babae. Anong magkakaroon sila? Enmity. Conflict. Pagtatalo. Yung binhi ng ahas at binhi ng babae ay tuloy-tuloy na magkakaroon ng pagtatalo. At sino yung napapersecute? Yung anak ng ahas. You see, pag tinignan nyo sa buong scripture, of course, ito ay patungkol kay Christ at kay Satan. Kay Christ at kay Satan. At lahat ng nasa under ni Satan, under ni Christ, magkakaroon ng persecution. Unang anak pa lang ni Adan at Eva, Cain at Abel, pinersecute na ng anak ng ahas ang anak ng babae. Bakit pinatay ni Cain si Abel?
Dahil according to the flesh siya. Si Abel ay according to the Spirit. Sila na mga nasa loob ng Israel. Nasa loob ng Israel. Pinipersecute sino? Yung mga prophets. Pinipersecute sino? Yung mga faithful. Doon sa loob ng Israel. Yung mga saved sa loob ng Israel. Sino yung persecute? Sila na according to the flesh. Fast forward sa New Testament. Si John the Baptist. Palang forerunner. Pinersecute na. Si Jesus at mga apostles niya, pinersecute. Ang pinakilito, ang Panginoong Jesus, syempre. Pero nung namatay, nabuhay na muli ang Panginoong Jesus, umakyat na siya sa Ama, nasa Book of Acts na, tumigil na ba? Hindi pa rin. Yung church naman ang pinersecute. Na-plant na yung mga churches, pinersecute pa rin. 500 AD, 1000 AD, 15 AD, year 2000, hanggang ngayon sa 2025, tuloy-tuloy pa rin yan. Sabi ni Apostle Paul, and so it is now. Hanggang ngayon, hanggang dumating ang Panginoong Jesucristo, merong pagtatalo sa mga nasa kanila, sa laman, at sa kanila na nasa espiritu. Pinipersecute ng mga nasa laman, sila na mga naniniwala sa ebanghelyo ng biyaya. Always. Dahil parte tayo ng dalawang tipan. At yung kabilang sa isang tipan, ang lalaban doon sa isang tipan. Therefore, brethren, be prepared. Maging handa tayo na i-endure yung hostility ng self-righteous unbelievers without succumbing to their false gospel of works. Dahil yon ang punto, yon ang dahilan. Yung ebanghelyo ng grasya ng Diyos. Pansinin nyo, lahat ng nagpa-persecute, self-righteous. Cain, self-righteous. Yung mga tao sa Israel, self-righteous. Sino nag-persecute kala John the Baptist at Jesus? Pharisees, self-righteous, legalistic. Sino nag-persecute sa mga apostles? Mga self-righteous, legalistic. Sila'y by works. Lahat sila by works. Pinersecute sila sino? Yung mga by grace. As much as we can, gusto natin ang kapayapaan. Pero merong mga pagtatalo at persecution na hindi natin ma-avoid. Romans 12:18, if possible, as far as it depends on you, live peaceably with all. Gusto natin kapayapaan, sabi mismo ni Apostle Paul. Hebrews 12:14, strive for peace with everyone. Pag sumikapan daw yung kapayapaan sa lahat. Pero parte ng Kristiyanong pamumuhay ay persecution. Si Satanas, ang sanlibutan, ang mga hindi totoong Kristiyano at mga false churches, mahal na mahal nila ang ebanghelyo ng gawa. At kapag ang pinaniwalaan mo at pinangaral mo at ang sinulong mo ay ang biyaya, magkakaroon ng pagtatalo. Ayaw nila ng sola fide. Ayaw nila ng sola gratia. Ayaw nila ng solus Christus. Magkakaroon ng pagtatalo kapag ang tinuro mo at pinanghawakan mo ay ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Naranasan ni Pablo yan. Kaya sinabi niya, and so it is now. Brothers, expect to go against the flow when you hold on to the gospel of grace. Expect to go against the flow kapag ang pinanghawakan mo ay ebanghelyo ng biyaya. Kapag ebanghelyo ng gawa, kampi sa'yo lahat. Kahit kulto, kampi sa'yo. Sabihin niya sa'yo, Amen! Kahit di Kristiyano, papanig sa'yo aamen sa'yo Kasi naniniwala rin sila na by works lahat. Meron kang iaambag, meron kang gagawin. Pero kapag ebanghelyo ng biyaya, ibang usapan na yan. Bakit ganyan? At ikaw, kung hindi ka pa mananampalataya,
Tigilan mo ang paglaban sa ebanghelyo ng grasya. Tignan mo ang sarili mo, hindi Kristiyano, kung paano mo ino-oppose yung mga nasa ilalim ng grasya. Pagsisihan mo ang pag-asa mo sa sarili mong katwiran. Huwag kang umasa sa sarili mong katwiran. Tumingin ka sa katwiran ng nag-iisang matuwid, si Kristo, hindi ikaw. At yan ang panghawakan mo. At dyan ka magkakaroon ng tunay na pananalig bilang pagtatapos. Mga kapatid, manatili tayo sa ebanghelyo. Magdiwang tayo sa espiritual nating kapanganakan. Huwag tayong mayanig sa mga pressure na bumalik sa legalismo. Hindi ka na alipin. Anak ka na ng Diyos. Isang anak na babae, anak na lalaki. Mula sa kalayaan ng biyaya, tagapagmana ng grasya, tagapagmana ng pangako, mamuhay ka ayon sa kalayaan ng bagong tipan. Verse 31. Ama namin, maraming salamat po sa iyong grasya sa amin. Salamat po dahil mayroong talata na nandito. Nihiling namin, Panginoon, na kayo ang magkumbinsi sa aming isipan na hindi bumalik doon sa maling ebanghelyo. Huwag niyo po kami hayaan, O Diyos, na maging based ang aming confidence, ang aming hope, ang aming faith doon sa moralismo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ito'y maging nakabase sa Panginoong Hesukristo at sa Kanyang grasya. Tulungan niyo kaming bumalik sa simula na ayon sa biyaya at magpatuloy ayon sa biyaya at umasa sa hinaharap na kami ay pananatilihin ng grasya mo. Pinupuri ka po namin, aming Ama, sa pangalan lamang ni Jesus. Amen.